At sa relasyon namin, ako ang nagli-lead, ako ang alpha, ako ang nasusunod. Hindi kagaya nyo mga supot. Huwag ka nang pipili ng 25 pataas na babae. Anong kaduwagan yun? Ha? Magpakalalaki ka nga rin doon? Kamusta mga bro at sis, at itatanong ko lang sa inyo, ano nga ba ang pagkalalaki o masculinity? Dito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang alpha, beta, gamma, sigma, omega male gamit ang Vinland Saga. Kasi humihina na daw ang mga kalalakihan ngayon. Ayon kay Tito Webster, ang masculinity ay the quality or nature of the male sex. Sabi pa nga sa National Democratic Institute na ang masculinity ay social expectations of being a man. Ito ay mga roles, behaviors, attributes considered appropriate for boys and men in a given society. So, malaking factor dito ang social at cultural na aspeto ng isang bansa. Tara, punta tayo sa ating inang bayan. Grabe, nakakalalaki talaga dito. Feel na feel ko ang masculinity eh. Shot ka muna at pakinggan natin yung mga kaibigan nating Makata. Sa share ko lang with Dr. Ana sa GMA. If you would look at masculinity, you would consider it as a set of values, characteristics, norms, stereotypes that actually refers to what it means to be a man in a particular society. Makikita mo din yung stereotype na yung mga lalaki in suits na kailangan napaka-powerful, yung kailangan may facial hair ka, yung nakahubad sa kanto, umiinom, may tattoo and all. That's sometimes a conventional image of men that you would see. In terms of behavior, I think we share pretty much yung mga values and practices that we expect men to do are shared across societies. Most people would think that men are difficult to express. Parang sinasabi it's a male psyche, or parang it's psychologically ingrained in men that it would be difficult to express. So meron talagang cultural factor that led to that kind of thinking. Base sa nakuha natin dito, gusto kong ihati sa dalawang katangian ang pagiging lalaki. Ang barako at ang bading. Ang barako, ito talaga yung nakakataas ng ihi. Gaano siya kaangas, kaya niyang manapak, na tulad ng mga idolo natin na sila Boss FPJ, Paquito Diaz, Robin Padilla. Yung tipong papasok ka pa lang sa kwarto, grabe na yung takot sa'yo ng mga tao. Ang bading. Hindi daw dapat bading ang isang lalaki, na hindi daw dapat siya maemosyon, na hindi kailangan umiyak sa mga maliliit na bagay, na ina-amplify pa lalo ng social media ang ganitong mga katangian. Hindi na daw ganito ang mga lalaki. Puro mga soy boy, puro mga beta male na daw, mga simp, mga mahihinang nilalang. Pucha! Nakagawa tayo ng napaka-perpektong imahe ng pagkalalaki na hindi natitinag, hindi natatakot, napakalakas kahit magtulong-tulong pa kayo mga baka ng ina nyo. At good news, marami kang makikitang ganitong mga klase ng lalaki sa Vinland Saga. Matuturoan tayo kung paano nga ba maging alpha, beta, gamma, sigma, omega male. Ang Vinland Saga ay isang anime na ginanap sa 11th century medieval England at inspired ito sa true historical events. Malaman natin ang istorya ng bida na pangalan ay Thorfinn, isang batang taga-Iceland na may napakalakas na tatay na Viking na pangalan ay Thors. Kaso si Thors... Sandali! Stop! 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 Spoiler alert. Grabe, ang bobo talaga. Bobo talaga ito, muntik na masabi. Spoiler alert para sa episodes 1 to 4 ng Vinland Saga. Tignan nyo nga, nasa Netflix nga, nasa description pa lang. 'Di ba? Kailangan kasing masabi to yung spoiler na to para maintindihan nyo yung mga niyayaping-yaping. O siya? Kaso, si Thors ay pinatay. At dahil sa pait at galit na nabubuo sa puso ni Thorfinn, sasamahan natin siya sa isang istorya
ng paghihigante. At bago mamaalam si Daddy Thors, maaalala natin ang isang importanteng bilin niya sa anak niya bago siya mawala. You have no enemies. Pero teka, di ba nasa medieval setting sila? Laganap ang patayan, ang nakawan, ang gera. Oh, yun ang twist dito. At ang contrasting ng you have no enemies sa setting. And let me just say, napakalakas na statement ng you have no enemies sa pagiging ideal na lalaki. Pero, anong you have no enemies? Iwasan ang away para iwasan ang may mamatay? Hindi. Ang you have no enemies ay di lang applicable sa pagpatay o sa mga away. It's an experience, a self-reflection bilang isang lalaki. Bakit? Habang tumatagal sa panunood ng Vinland Saga, bigla ka na lang sasampalin. Hindi nakakatuwa yung ganong klaseng na pagkalalaki. Nakakaumay, nakakasuka. Na tinatawanan nga yung mga lalaking malalambot, na ang usual na emosyon, tawanan sa inuman, hayok. Pag may babae, parang kadalasan wala lang sa atin eh. Anime yan eh, movie yan eh. Oo, masaya naman manood ng aksyon, natatalo ng hero, ng villain gamit ng pinagbabawal na technique. Pero pagdating sa Vinland Saga, pare, dart sa heart. Ang sakit sa puso, tol. Pag pinanood nyo ito, parang therapy. It helps in reconstructing the definition of masculinity. Daddy, chill. You have no enemies. We, not as men, but as human beings, meron tayong mga weaknesses. Kailangan matuto tayo i-acknowledge yung mga pagkukulang natin para mag-improve tayo bilang isang tao. Kaya naman i-share ng lalaki ang emotions niya through healthy outlets na ang mga agresibong barako hindi naman kailangan magwasak ng muka kapag may nakabanggalang sa daan na nonchalant dapat na lalaki na kailangan itago mo lang yung emosyon mo. Huwag kang sumabog at magsabi ng mga masasamang word. Kaya dahil sa toxic masculinity, ang daming lalaki nakukulong, ang taas ng suicide rates, kailangan natin ng matinong masculinity. Masculinity. Napakadali bumigay sa emosyon, di ba? Na tinawag kang bobo, tapos babalikan mo ng, ikaw bobo, putangin mo ka! Mason ako! Mason ako! Ay, dito papasok, stoicism. Ika nga ni Ryan Holiday, isang modernong stoic, sa kanyang libro, No one said you aren't allowed to feel. Take a moment to cry if necessary. Cast aside false masculinity. Real strength lies in the domestication of one's emotions, not in pretending they don't exist. Yun ang real strength na hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki. Ang umiyak, mag-vent out, mag-share ng emosyon. Pucha, One Piece nga eh. Yun, anime na yon ang pinakamaraming lalaki na umiiyak. Hindi naman nakakabawas ang pagkalalaki ang hindi maging agresibo o hindi gumante. Ang lakas mo nga nun. Lahat tayo may problema, may pinagdadaanan na napakadali maging villain, mag-undergo ng villain arc. Napakadali mag-give in sa negative emotion. Pero pinili mo pa rin maging kind. Pinili mo pa rin ang hero's journey. Pinili mo pa rin ang you have no enemies. Yun ang grabing flex, bro. Grabe yung muscles mo niyan. Sobrang batak, looking like a snack. Nakikita ko na for me, masculinity is about being in tune with your emotions. Being strong, yet kind. Kaya sa Vinland Saga, nakakataba talaga ng puso na makita mo yung mga karakter na nagtatagumpay at nag-grow. Katulad din sa totoong buhay. Mga lalaking hirap dati, na ngayon ay nagiging magandang ehemplo na para sa iba. Vinland Saga is a story of growth, of rehabilitating, and being a better man. At isa talaga ito sa mga pinakamagandang story progression at character development na nakita ko sa isang anime. At yon ang napakalupit
na journey ni Thorfinn na maire-recommend ako sa inyo. So, panoorin niyo yung Vinland Saga. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong marinig, ano ba mga gusto ko nyong improve, kung ano yung gusto nyong tanggalin sa akin, o yung tabako, gano'n, yung maging healthy ako lalo. So, maraming salamat guys sa pakikinig. Ika nga ng isang grandfather of shonen anime. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod nating pagkikita. Paalam!